Ano yung tawag natin sa isang tao na hindi naman natin kilala, willing magbigay ng suporta, willing na tumulong kahit hindi kanya kilala? Para sa akin, ang tawag ko doon, anghel. Sino nga ba yung taong yon? Kahit ako, pagka-ready ko driver, tuwan-tuwa ako. Unang-una, nakatulong si Mayor. Dahil kahit na may edad ako ganun, naging empleyado ako ng munisipyo. Hindi na ako magtutulong. Ang ganun. Nabago niya yung mga ugali ng mga empleyado. May kasamang ngiti, maayos magtrabaho, at siguradong tapat maglingkod bilang empleyado. Ang hindi ko pa makakalimutan noon, nasa Old City Hall pa tayo noon, sabi niya, pwede ba, Vice Tony, ikot tayo sa City Hall. So umikot kami, pinasyalan namin yung mga opisina, 45 minutes, kasama niya ako, dalawa kami nag-iikot. Sabi niya sa akin, tapos na tayo mag-ikot, pwede bang ibili mo ako ng gamot? Sabi ko, bakit? Ang sakit-sakit ng ulo ko dahil hindi ko maintindihan kung ang opisinang ito ay pangbayan o ito ba ay munisipyo. So tawa ko ng tawa, sabi niya. Hindi ko maintindihan kung ito ba ay nakatitiis ang mga empleyado sa ganitong sitwasyon. Sabi niya, Tony, tandaan mo, gagawa tayo ng mga bagong building, mga bagong opisina. Isang bata na graduate sa Lawang Bato National High School, valedictorian siya. After nung graduation ceremony na yon, pauwi na yung bata, lumapit yung security aid nung taon, nung lalaki. Sabi niya, iniimbitahan ka sa birthday ng boss niya. Nung April 6 na yon, imagine yung batang yon, dapat hindi na siya makakapag-aral ng college. Walang pera yung mga magulang niya to support him. And then, never in his mind na pumasok na makakapag-college siya. In fact, wala nga siyang school na na-take ng entrance exam. Sabi niya sa akin, Romel, gusto mo bang pag-aralin kita? Yung mama ko kasi, nagbibigay na siya ng scholarship, pero ako wala pa. If ever, ikaw yung kauna-unahan kong scholar. Kung matatandaan natin, nung unang 2 taon, siya mayor, akong vice mayor, at yung sangguniang panlunsod. Hindi maganda yung simula. It was not a good start. Ipitan dito, nagkakaipitan doon. At that point in time, I realized na the mayor has good intentions. Magaganda yung kanyang gustong gawin. Eskwelahan, maayos ang ating mga kalsada, ang ating mga institusyong pangpamahalaan. So, we decided and I decided to join the mayor as partners in city building. At nakita naman natin yung malaking pagbabago ng lungsod ng Valenzuela. 6 na taon na kaming mag-partner bilang siyang mayor at ako ang pinuno ng sangguniang panlunsod. Yun nga, nagpapasalamat nga ako dahil sa pagpuno ni Mayor, ang laki ng pinagbago. Unang-una, zero basura talaga. Totoo talaga, napakalaking bagay. Kahit na pangkaraniwan lang tayo. Hindi ako empleyado ng Valenzuela pa. Humahanga na ako doon, hindi pa ako empleyado. Sa akong puwarang ina na naglilingkod dito sa Valenzuela, ako po ay nagpapasalamat kay Mayor Nils. Yung anak ko natutuwa dahil naipasok niya ako ng trabaho dito sa CBO. Ngayon, isa na akong guro. At pati mga kapatid ko, in fact, nakapagpaaral ako ng kapatid ko sa nursing. Kahit siya, nagpapasalamat kay Sir Sherwin kasi kung hindi niya ako binigyan ng opportunity, yung kapatid ko na yon, malamang hindi rin nakapag-aral ng college. Nagpapasalamat kami na nabigyan kami ng pagkakataon na makatulong din kay Mayor. At ito rin namin magiging sinceridad namin sa
namin. Kung paano nakita namin, gilas at sipag ni Mayor. Kaya taririto kami na walang pasubali na katulong. Alam nyo, mahalaga sa atin, we have a sense of history. Para sa atin lahat, how history would judge us, hindi natin masasabi. Pero one thing for sure, I am very sure of this, history will be very kind to Mayor Sherwin Gatchalian. You have set the standards high. You have raised the bar in the level of public service. There could only be one Sherwin Gatchalian.